Sa mundo po na ito ay wala pong perpektong pagmamahal o pag-ibig. Kahit po sa ating mga magulang, mahal tayo ng ating mga magulang, mahal natin ang ating mga magulang, kapatid, asawa, anak, pinsan, kaibigan, katrabaho. Lahat na po ng tao sa bansang ito, sa buong mundo. Mga kapatid, wala pong perpektong pag-ibig na matatagpuan pa tayo dyan. Sapagkat ang perpektong pag-ibig po, mga kapatid, ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoon. At yung perpektong pag-ibig po na iyon na inyong natanghayan, yun po yung regalo niya na pinakamahalaga po para po sa inyong lahat, na akin pong ibibigay po sa inyo mamaya at patuloy po natin ibibigay sa mga tao. Sapagkat iyon po yung kailangan ng mga tao sa mundo, ang makabalik sa pag-ibig ng Diyos. At alam ko na alam nyo, lalo sa nangyayari sa ating bansa, yan po ay symbolize po ng ating pamahalaan, ng taong bayan po. Napakaraming reliyon, pero hiwalay po sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa ating presentation, ang Biblia daw ay love letter ng Diyos po para sa inyo. Alam niyo mga kapatid, napakarami pong love story. Kay Romeo and Juliet, mga partners ng araw, sa ngayon, sa darating pang mga henerasyon, marami pong mga love story. Saan man po kayong panahon, alam ko yun ng mga love story, ng mga artista, o kung sino pa man. Pero po, ayon po sa love letter ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ito po yung tema na ibinigay niya po sa atin. The greatest gift of Christmas between you and God that you ever know. Kung bakit may Pasko? Dahil po yan sa pagmamahal po sa ating ng Diyos na dapat daw malaman ng mga tao nating lahat. Marami pong nagse-celebrate po ng Christmas. Christmas party, sa mga trabaho, sa mga reunion, sa iba't ibang mga sektor ng mga tao, sa ibang mga bansa, marami pong nagse-celebrate po ng Christmas. Nandyan po yung mga regalo, iba't ibang mga handa, iba't ibang pamamaraan, marami po talaga. At salamat na rin. Pero alam niyo po ba na merong hinahanap ang Diyos? Sapagkat ang pagdidiwang po ng Pasko, ikaw at ang Diyos dapat ang una magpe-fellowship. Ang daming fellowship. Pero tanungin nyo, nandun ba ang Diyos? Ginamit lang yung pangalan. Pero yung sa katotohanan, puso sa puso, sino ba talagang hinahanap natin, lalo't kapag araw ng Pasko? Mga kapatid, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, walang Paskong magaganap. At kung walang Paskong naganap, walang kaligtasang magaganap. At yan po yung ating matutunghayan. Yung pinakamahalagang regalo ng Diyos na nais niyang ipaabot sa inyo, walang iba kundi ang kanyang pag-ibig. Itong mga regalo po natin, ng ibang mga natanggap po ninyo, maging sa church, sa isang linggo lang po, ubos na yan. Ubos na kaagad yung mga regalo na yan. Baka 3 araw lang, ubos na. Pero yung pinakamahalagang regalo na naisabot ng Diyos sa mga tao na iabot po namin sa inyo, hindi po mauubos kahit kailan. Kaya nga perfect. Yun po yung perfect na nais. Pag ang Diyos ang nagbigay, perfecto. Sigurado, sureball. At yun po yung ating tema. Ito po yung hangos sa text, 1 Juan 4:10. Gusto nyo ng perfect love? Pang walang hanggan, sabi rito, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos. Dahil lahat naman tayo ay nagkasala. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil inibig natin siya. Tinalikuran pa nga natin.
Kaya ba't yadan pa lang, tinalikuran na po natin, kasama po tayo sa mga darating na henerasyon, ang pag-ibig natin dapat para sa Diyos. Pero dahil sa Diyos ng pag-ibig, at sa lahat ng nakakaintindi, at sa ating mga values educator, na alam natin na tayong lahat ayon sa love letter ng Diyos ay nilikha ng Diyos dahil mahal niya tayo. At upang mahalin natin siya, yun ang layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos, na ating nadinig po kanina sa ating mensahe para sa buong mundo na galing sa puso ng Diyos. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Naghari pa rin sa Diyos ang kanyang pagmamahal. Alam ko na alam nating lahat na tayo'y makasalanan at nagkasala. Ang lahat ng tao sa mundo, mga kapatid, ay patungong impyerno. At lahat ay mamamatay na pisikal. At ang pangalawang kamatayan ay ang espiritual sa impyerno na pangwalang hanggan. Ganyan po ang kasasapitan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, spiritual, pisikal. Ang masakit, pisikal. Doon po papunta lahat ng tao sa mundo. Dapat lang naman. Bakit? Dapat lang tayo parusahan. Dahil sa kabila ng pagmamahal sa atin ng Diyos, paulit-ulit natin siyang tinatalikuran, magmula pa lang kay Eva at kay Adan. Pero mga kapatid, sa maniwala tayo sa hindi. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, naghari pa rin sa Kanya ang pagmamahal. Kaya sabi niya, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya. Talaga lang na minahal tayo ng Diyos. Kaya sa mga mandirigma na sumasama sa amin sa labanan, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit tayo nakakaranas ng pagod, panlulupaypay, tuwing maisip natin ang perfect love na yan, na tayo nakabalik sa pag-ibig ng Diyos, na ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at bumago sa ating mga buhay, at alam natin na ito ay kailangan ng ating bansa at lahat ng mga bansa, hindi natin magawang sumuko. Sapagkat alam natin na dyan mapapabuti ang tao. Wala tayong dala-dala kagaya ni Jesus, nang siya po'y nagkatawang tao o yung Pasko, mga kapatid, wala siyang dala kahit isang relihiyon. Pero ang relihiyon sa loob at labas ng bansa, milyon-milyon, na kung saan ang mga relihiyon na yan, diretsahan at tiyak at lagi kong sinasabi na galing sa Biblia, Roma 10, ay gawa lamang ng tao ang mga relihiyon na yan na inaasahan ng mga tao magliligtas sa kanila. Yan ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Lalo na yung mga sektor na nagsasabi, humanib kayo sa aming iglesia, humanib kayo sa aming relihiyon, maliligtas kayo. Walang isang relihiyon sa langit. At walang relihiyon makapagliligtas kasi sa tao. E di sana, nang nagmisyon yung Panginoon, sinabi niya na kung anong reliyon tayo lahat. E yung ultimo nga, yung angka ni Jesus Judismo dapat Ang pinaka-top na reliyon sa buong mundo dapat Judismo. Mga Jude. Nilabak pa rin ni Jesus Tinalikuran pa rin ni Pablo yung pinaglalaban niyang Judismo na yan sa bansang Israel Yan ang pangunahing reliyon sa buong mundo Dahil nandyan yung mga lingkod ng Diyos, pero nabaliwala yung Judismo. Dahil napatunayan mismo din ni Pablo, ang pinaglalaban niya, na pinaglalaban din ng mga tao na iba't ibang reliyon, ay isang kahuwaran, ay isang kalugihan. Sapagkat nakita ni Pablo, pumapatay siya, nanguusig siya, pero nakita niya talaga ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ang kanyang daladala na siya'y naparito sa mundo. Wala siyang daladala. Kagaya ng ginagawa po natin. Kahit saan tayo dalhin ng Diyos, wala tayong dalang doktrina, wala tayong dalang paniniwala, wala tayong dalang relihiyon, sapagkat ang dala natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kung paano ay tinutulungan at pinapaliwanag natin na sila'y manumbalik dito. At iyan ang sinisigaw ng Word of Love Crusade sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan din po ng ating mga ambassador at ng mga directors. Ibinababa nila ang puso at katotohanan na nais madinig ng tao, na nais ng Diyos. At isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid,
ang Panginoon ay nabayubay sa krus, hindi nababago po yan. Ang kanyang banal na dugo, ang siyang bumayad sa mga kasalanan, sa mga tatanggap, at sasampalataya sa kanyang pag-ibig. Bakit? Lagi ko sinasabi, at itong pinasasabi lagi ng Diyos, walang magaganap na pagkabayubay sa krus. Walang magaganap na pag-agos ng dugo kung hindi dahil sa pag-ibig pa rin ng Diyos. Hindi niya gagawin yan. Lalo sa mga katulad natin, hindi naman karapat-dapat. Pero dahil sa pag-ibig na dapat natin panampalatayanan sa ating mga puso, umagos ang dugo sa ngalan ng kanyang pag-ibig sa mga tao na ating pong sinisigaw. Sabi sa unang Juan 4:19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya sa mga kapatid, lalo sa mga dating mga kapatid na nandito, kung talagang tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, makikita at makikita ang pag-ibig ng Diyos dapat sa ating buhay nagliliwanag. Magiging isang mandirigma ka. Hindi laging alagain. Hindi tayo mga bago. Pakinggan niyo mabuti yan mga kapatid, hanggat may panahon pa tayo. Hindi pwedeng hindi maging mandirigma ang isang tunay na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Maliwanag yan. 1 John 4:19. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi ka pwede hindi umibig sa iba. Hindi mo pwede hindi pagmalasakitan ng iba. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay matagal na ang Kristiyano, wala pa rin pakialam para makapagligtas ang Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Sa buhay ng mga tao, mga kapatid, isang malaking kabiguan yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong mga mandirigma na binigay ng Diyos sa labat-labas ng ating bansa na ang sinisigawan na pinaglalaban ay ang pagmamahal ng mga tao sa bawat kultura man o bansa. Ang layunin, ang maipahayag sa buong mundo, ang pinakadakilang regalo sa Pasko sa pagitan natin at ng ating Panginoon na dapat nating maunawaan. Sa mga kapatid, tapos na yung iba't ibang mga paniniwala sa Pasko. Dito ay inituturo ng Diyos, ibinigay na ng Diyos ang kanyang pinakamahalagang regalo. Mamaya, matutunghayan natin, ay ano ba naman ang pinakamagandang regalo mo sa Diyos? May nag-iisip ba? Daw humingi ng pera. Dahil lahat ng ministeryo natin ay walang bayad at walang allowance yan. Matutunghayan natin, mamaya, mga kapatid, ang maipahayag sa buong mundo, ang pinakadakilang regalo sa Pasko, sa pagitan natin at ng ating Panginoon na dapat nating maunawaan. Kanina, sumasayaw po, ang ating CA, si Mama Mary, talagang pinasayaw ko siya. Yung ipinanganak po si Jesus, may 3 pumunta sa kanya. Sino? Hindi yun hari 3 pantas, alam niyo yan. May 3, hindi po hari yun pantas, mga wise man. Ibig sabihin na matatalino. Ibig sabihin nun, sinundan nila yung, kung babasahin natin yung Biblia, sinundan nila yung tala, ang liwanag sa ilalim, mapatatpuan. Ibig sabihin, kaya sila matalino, alam nila na yung pinangako sa lumang tipan na may Diyos na magkakatamong tao, alam nila. Sinundan nila yon sa pamamagitan ng liwanag ng bituin. Matatagpuan ang sanggol na yon, yung Emmanuel na ipinangako na magkakatawang tao na Diyos. Sinundan nila yon. Kaya tinawag silang matalino. Alam nila na iyon ay Diyos. Ano ang katibayan? Yun ang dahilan kung bakit sila naghandog. Ano ang handog ng isa? Isang kamanyang ginto, mamahaling pabango, mga kapatid. Sa panahon na yon, lalo sa Israel, kahit po sa panahon ngayon, kapag ikaw po ay nagregalo sa bata, sa sanggol, lalo't sa sanggol ng ginto at mamahaling ginto, mamahaling mga pabango, mga kapatid, hari lang po yung binibigyan nun, kagaya ni Solomon noong araw. Wala pong ibang pagbibigyan, lalo yung mga wise man. Ibig sabihin nun, alam nila na iyon ang tagapagligtas. Bata pa lang, sinamba na nila at kinilalang hari. Pero sa ating panahon,
Kinukwento ko nga kay Ate Silenyo, okay din naman. Magre-regalo sa mga inaanak, magre-regalo sa mga bata, o kung kanino pa man, sa trabaho. Alam niyo kung talagang ibubunyag at ibinubunyag ko na nga ibig sabihin niyan, pag nagregalo ka, kung susundin natin yung Biblia, aba, pagsambayan. Pagsambayan. Dapat, sa totoo lang, nagaya na lang tayo sa mga pag-aanong gawain, pero okay na rin na magbigayan. Bibigay din naman tayo eh. Sinasabi ko lang katotohanan na ang batang Jesus sa panahon na yon, kaya siya niregaluhan sapagkat siya ang hari. Hindi tayo hari. Yun ang katotohanan. Pero namana, isa sa mga tradisyon ay nasundan na po ng nasundan ng mga tao. Pero kung titingnan natin ang kahulugan ng pagbibigay, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Diyos, yun ang tunay na Pasko. Yun ang hinahanap ng Diyos.